mag-continue in our fellowship with God. Okay? Kasi, remember, dun po sa nangyari sa akin, nung una wala akong problema sa Panginoon. You understand? Nung una wala akong problema sa Panginoon, sabi ko pa nga, pwede bang maging Kristiyano na lang ako pero hindi ako mag-church? Ganun ang isip ko eh. Pero, eventually, kasi nga may kasalanan, meron akong unconfessed bitterness ako, kasi wala akong sinasabihan, eventually, pati si Lord, yung relationship ko with Lord, nasira rin. You understand? Diba damay-damay talaga eh. Same thing, if you read 1 John 5 verse 9, ito pang sabi niya. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag. Na ang Diyos ay what? Liwanag. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So ibig sabihin, if God is light, wala talagang madilim sa Kanya. Walang nakatago, walang nakalihim. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo'y lumalakad sa kadiliman, ano daw? Sabi Nagsisinungaling tayo. Oo, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngayon, verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ano daw? Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Ang mga Kristiyano, kahit na Kristiyano na ba tayo, nagkakasala pa rin ba tayo? Yes. Yes. Secret ba yun? No. Oo. Pero tapos tayo nagpipretend tayo na parang, okay lang to, wala akong problema. Wow. Pero it's very clear po, di ba? If we don't confess, we are not just lying to ourselves, inadaya natin yung sarili natin, pero actually, nasisira rin yung ating fellowship with God. Eventually, but here's the beautiful thing. So yes, unconfessed sin destroys your relationship with God, but confession restores it. Confession restores. Sino po sa inyo na-experience yung nahulog ka sa kasalanan, tapos parang ang sama-sama ng pagtingin mo sa sarili mo, parang, dumi-dumi ko, pangit-pangit, hindi na ako mahal ng Lord, ganyan. Sino na-experience ng ganyan? Ako. Yes. Yung, hindi na ako punta ng church kasi parang piling ko nasusunog ako eh. Di ba? Hindi ba? Di ba? Oy, naku, naka-experience na ako ng gano'n. Pero alam niyo po ba, there's a special blessing that happens when you confess your sins. And I want you to see Matthew chapter 18 verse 20. Now, sometimes po, ginagamit natin itong verse na to kapag konti lang yung people sa church. True. Sasabihin natin, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Sabihin natin, kasi konti lang tayo. So we encourage each other na nandito naman si Lord eh. Parang gano'n. But guys, alam niyo po ba, this verse is in the context of someone that is being restored from sin. Yung context po ng verse na to is na meron tayong kasama sa church na nahulog sa kasalanan at we go to them para try silang i-restore. You understand? Where 2 or 3 are gathered, yun yung 2 or 3 na magkakaibigan sa church na they are telling their friend, hindi tama yung ginagawa mo. You understand? Na nandun daw yung presensya ng Panginoon. Mahirap bang mag-confess? Yes. Yes! At alam niyo po ba, mahirap rin tanggapin yung confession ng kasama mo. Oh my God, ba't ako pinili nito? Pwede mo nasakta na lang sa pastor. Ganyan. Oh no. Ako, di ba? Mahirap rin, di ba? But guys, do you see that? Where 2 or 3 gather in my name. I am with you. Confronting sin, restoring your brother or sister, nandun po ang presensya ng Panginoon. Nandoon ang biyaya niya. There is blessing in confession. Now earlier, in-explain ko po, no, na iba. I want to be very clear with everybody. I am not anti-Catholic. I firmly believe that there are many Catholics who have a genuine relationship with God. And in fact, mas marami po tayong pareho with Catholics
than some might think. However, dito po sa practice ng confession, malaki ang pagkakaiba. Okay? Now let me explain. Sa mga Catholics, they see confession as a holy sacrament. Parang katulad ng communion. Okay? Katulad ng water baptism. By which, magkukonfess sila, mangumpisa sila ng kanilang mga kasalanan sa kanino? Sa pare. Pwede ba silang mangumpisa sa bawat isa? No, walang effect yun. Walang effect. Mag-i-effect lang kung pumunta ka sa pare, right? So they confess their sins to a priest and they will receive forgiveness and absolution. Yung absolution, it means sasabihin ng pare na wala ka ng kasalanan. You are free. Diba? Sabihin nila, okay, you do 10 Hail Mary, 10 Glory Be, and go in peace. Ganyan, di ba? Okay? Now, ang mga evangelicals, tayo po yun, yung mga born-again Christians, sa atin, hindi po holy sacrament ang confession. Ang tingin po natin sa confession is spiritual discipline. It is a way na nahuhubog yung ating character. Ito po ay voluntary, hindi sa pilitan. It is and we don't confess, we don't necessarily need to confess to a pastor or to a leader. Because, kita nyo sa Bible, right? It says, confess your sins to one another. Okay? Now, yun, medyo may pagkakaiba na dyan. But I want to ididiin ko po, we do not confess para tayo ay mapatawad. Go back. We do not confess for forgiveness of sin, para mawala na yung ating kasalanan. I know, some of you, Ay, di bakit tayo mamumpisan? Kasi hindi naman pala mawawala yung kasalanan natin. Oy, wait. Okay, balik, i-forward mo siya. I want you to understand why we don't do that. Because there is no human that can forgive sin except Christ. No priest has the authority to tell you you have no more sin. How do I know that? But don't show that. In Mark chapter 2, si Jesus, nagpatawad siya ng isang paralytic man na hindi gumagalaw, hindi na siya makagalaw. Yung mga religious people, kasi ina-aksyon na si Jesus na hindi tama tong guy na to. Itong katuruan niya hindi maganda eh. And si Jesus, he decides, I'm going to heal this man and I'm going to show them that the Son of Man has the authority to forgive sins. Sabi ni Jesus mismo, only God can forgive sins. And then he told the person, your sins are forgiven. That's proof na Jesus is God. Again, ito po yung malaking pagkakaiba why Catholic confession and evangelical confession is totally different. I want you to understand, why do we confess? We do not confess to be forgiven. Confession is not for unbelievers. Confession is for believers. We confess because we are forgiven. Tayo po ay, kung ikaw, if you have received Jesus as your personal Lord and Savior, ito po ba ay totoo sa'yo? Yes. Naku, ang hina naman yun. Yes. Have you received Jesus as your personal Lord and Savior? Amen. Then, tayo ay pinatawad na ng ating kasalanan. Okay? Pero, pag tayo ay nagkakasala, di ba? Even in our relationship with Jesus, pag tayo nagkakasala, anong nangyayari? Nawawala ba yung salvation natin? Nawawala ba? No. Anong nasisira? Yung relationship. Katulad ng, if you have a family, kunyari may ginawa ka, magiging close ba kayo ng nanay mo? Kung ginawa mo yung sabi niya, huwag mong gawin? Hello, hi, good, ganyan lang, magiging happy-happy ba? No, di ba? Masisira yung relationship because you didn't follow, right? Ganun rin po yung nangyayari sa relationship natin with God kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan. We confess our sins so that ma-restore yung relationship.
we are not confessing for forgiveness. Iyon, hindi po yun na-earn ng ating mga gawa. Do you understand?